Anak, ano nangyayari sa'yo? Tay, may gumagalaw sa binti ko. Parang may uod sa loob. Ha? Anak, mukhang hindi uod ang gumagalaw dyan sa mga binti mo. Nakita ko rin yan sa nanay mo bago siya namatay. May mga linta sa loob ng katawan mo. Ay, Diyos ko, bakit ba nangyayari ito sa atin? Tay, paano ko aalisin ang mga to? Tingnan mo naman na nangyari sa balat ko. Sugat-sugat na at lumalabas na rin ang laman ko sa braso dahil sa kakakamot. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, Tay. Sobrang kati na. Tulungan niyo ako. Ayoko matulad kay nanay, Tay. Hindi ko na alam kung ano pang pwede nating gawin, anak. Nakikita mo ba tong mga braso ko? Pareho lang tayo na puro sugat. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Tay, ano nangyari sa kanilang braso niyo? Kagabi, may naramdaman akong gumagapang sa loob ng braso ko. Hindi ako mapakali dahil sa tindi ng pangangati, kaya kinuha ko yung gumagapang sa loob, gamit ang kutsilyo. Ano nakuha niyo, Tay? Isang linta. Lumiliit yon kapag nailalabas na sa katawan, pero habang nandito siya sa loob natin, mas lalo siya nagiging malusog, anak. Kailangan nating alisin lahat ng peste na nagpapahirap sa atin. Ano pong ibig niyo sabihin? Tutuklapin ko rin ang laman ko sa binti para mawala ang mga gumagapang na linta sa loob. Tay naman! Wala nang ibang paraan. Tiisin mo na lamang kesa tumagal pa ang paghihirap natin. Tay, hindi ko kaya yan. Kailangan mong kayanin. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Taon 1007, South Cotabato. Bata pa lamang si Belinda ay namulat na siya sa hanap buhay na may kinalaman sa pangingisda ng kanyang ama. Minsan na rin niyang naranasang sumama sa laot para mangisda. Ngunit kadalasan, katulong siya ng kanyang ina sa pagdadaing ng mga isda at pusit. Binata pa lamang ay mangingisda na ang kanyang amang si Domingo. May sarili silang bangka noon, pero dahil sa tagal nang ginagamit ng kanyang ama ay nasira na ito, dala ng kalumaan. Dahil sapat lamang sa kanila ang kinikita ni Domingo sa pangingisda, wala itong kakayahang makabili ng bagong bangka. Kaya mula noon, sumasama na lang ito sa grupo ni Tomas. Malaki ang bangkang pagmamay-ari ni Tomas, ngunit hindi naman sila palaging sinuswerte sa paglaot dahil mas marami ang pagkakataon na matumal ang kanilang huli. Lalo na kung mura pang bibilhin ang mga isda sa pinagbabagsakan nila. Wala naman silang magagawa kapag mura talaga ang isda. Bago kasi ang hatian, babawasin muna sa kinita ang mga gastos sa bangka na ginagamit sa paglaot. Kung magkano lamang ang matitira, yun lamang ang kanilang paghahati-hatian. Sa hatiang yun, lamang ang operator at may-ari ng bangkang si Tomas. Para makatulong sa mga magulang, nagdadaing si Belinda ng isda at gumagawa rin ng bagoong para ibenta sa bayan. Kapag mahina ang huli, tumatanggap din ng labada ang dalaga para may maibigay sa kanyang ina. Matanda na ang kanyang mga magulang. Pangarap niya na makapagpatayo ng magandang bahay at mabigyan ng pangnegosyo ang kanyang ama't ina. Ngunit hindi naman yon ganoon kadali. High school lamang ang natapos niya dahil hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mga magulang sa kolehiyo. Madalas siyang sinasabihan ng kanilang mga kakilala na mag-asawa na lamang ng maperang lalaki para makatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman, mas napapadalas ang panunukso sa kanila ng binatang anak ni Domingo na si Emilio. Mas matanda ng 3 taon sa kanya ang lalaki. Kung itsura ang pag-uusapan, hindi naman ito mahirap magustuhan. Ngunit hindi niya gusto ang taglay nitong kayabangan na parabang napakadali lamang siya nitong makukuha.
Bukod sa hindi gusto ni Belinda si Emilio, may ibang lalaki nang nagmamay-ari ng kanyang puso. Hindi pa lang niya nagagawang umamin pero malinaw na sa kanya na isa lamang ang lalaking laman ng kanyang damdamin. At yon ay ang kanyang kababata na si Donato. Tay, nakauwi na po pala kayo. Kumusta po ang huli? Matumal anak. Magkano lang yung hatian namin? Mura pa kasi ang isda ngayon. Mukhang kakasya lang sa pangbigas natin ngayong linggo ang parting nakuha ko. Pwede na yon, Tay. Kesa naman po sa wala. Yung iba nga pong mangingisda dyan, walang-wala talaga eh. Kaya maswerte pa rin po tayo kahit papano. Tsaka, may kinita naman po ako sa pagtitinda ko kanina. Idagdag na po natin yon sa pambigas. Paano naman yung mga kailangan mong bilhin? Wala pa naman po akong pagkakagastusan, kaya sa bigas na lang po muna. Mas mahalaga po yon, Tay. Ay, salamat anak. Malaking tulong na rin yon pandagdag sa mabibili natin bigas. Hindi naman natin problema ang ulam. Alam nyo, Tay, buti na lang wala tayong binabayaran sa kuryente at tubig. Hindi naman natin kailangan ng kuryente. May gasera naman tayo para lumiwanag itong bahay tuwing gabi. Hayaan niyo po, Tay. Kapag dumating ng swerte sa akin, mapapaayos din natin tong bahay. Tapos, makakabili na tayo ng TV para meron kayong libangan ni Nanay. At hindi niyo nakakailanganin pa makinood sa kapitbahay. Madalas, pinagsasarahan pa kayo ng bintana. Maganda naman yung pangarap mo, anak. Pero, hindi lahat ng bagay nadadaan sa swerte. Mas sigurado pa rin kung pagsisikapan. Kaya yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Ay, kung maganda lang sana palagi ang huli, matagal ka nang nakapag-aral sa kolehiyo. Hanggang ngayon po ba naman nakukonsensya pa rin kayo na hindi niyo ako napag-aral sa kolehiyo, Tay? Siyempre naman anak. Kung alam mo lang, nahihiya ako sa iyo. Kasi yung ibang mga kaedad mo, tapos na mag-aral. Di ba, pangarap mo maging teacher? Sayang yun kung hindi naman matutupad. Hindi pa naman po katapusan ng mundo, Tay. Kaya kung hindi pa naman binibigay ng tadhana sa akin para makapagtapos, maghihintay pa rin po ako hanggang sa pumabor naman po sa akin ang panahon. Yung iba nga dyan, senior na nang makapag-aral sa college. Ay, napakaswerte ko talaga sa iyo, anak. Palagi mo kaming iniintindi ng nanay mo. Ni minsan, hindi ka nagreklamo sa amin. Kahit na araw-araw kang pagod sa pagtitinda, nagagawa mo pang tumanggap ng labada at saka kung ano-anong racket para makatulong sa amin. Napakabuti mo, anak. Kaya kahit hindi mo kami maipagpatayo ng mag-arang bahay o hindi mo kami mabilhan ng TV, walang kaso sa amin yun. May isa lang sana akong hihilingin sa'yo. Ano po yun, Tay? Hindi ba nanliligaw sa'yo yung anak ni Tomas? Opo, bakit po? Gusto niyo po bang sagutin ko na siya? Kung makakatulong po yun sa inyo, kaya ko naman pong tiisin ang kayabangan ni Emilio. Oh, bakit naman po natawa kayo? Sa tingin mo ba, anak, ay nasisiraan na ng bait ang tatay mo? Siyempre hindi. Bakit naman kita haya mapunta sa hambog na yun? Kung ngayon pa nga lang na nanliligaw pa lang sa'yo ay parang pagmamay-ari ka na niya kung umasta. Ay, akala ko talaga ipagkakasundo niyo na ako sa kanya eh. Buti na lang talaga. Malabo pa sa sabaw ng sinaing na magustuhan ko yon. Magandang lalaki nga, amoy puwet naman ang hininga. Paano mo naman nalaman na amoy puwet ang hininga, anak? Si tatay naman sineryoso pa naman pati yung biro ko. Alam ko naman nagbibiro ka lang, pero hindi naman ako kokontra. Naturing ang maraming pambili ng bagong sepilyo at toothpaste niyang si Emilio, pero saksakan naman ng tamad maglinis ng ngipin. Sinabi niyo pa. Anak ng tinapa naman, oo. Pinag-uusapan lang natin ang mokong, ayan at handa na naman maghasik ng kahambugan dito. Man Domingo, Belinda, hindi na ako kakatok ha. Bukas naman ang pintuan niyo eh. Papasok na rin ako. Alam ko naman na welcome ako palagi rito. Wala na rin naman kami magagawa. Sige na, pumasok ka na. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. Anak, kaya mo na yan. Ay,
Ano na naman bang masamang hangin na nagtaboy sa iyo rito? Ang init-init, gala ka ng gala. Ang sungit mo naman, Belinda. May oras ba dapat ang pagdalaw ko sa babaeng napupusuan ko, ha? Wala akong nakalaang oras para sa iyo, Emilio. Pala-desisyon ka lang talaga. Umuwi ka na kaya. Ang dami ko pang gagawin eh. Nangaabala ka. Grabe ka naman sa akin. Bisita ako rito. Dapat pinagsisilbihan mo ako. Bakit? Amo ba kita? Hindi mo ako sinasahuran para pagsilbihan ka, no? Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa tatay ko, walang hanap buhay si Mang Domeng. At ilang beses mo pang isusumbat yan sa amin, ha? Hindi naman libre ang pagsama ng tatay ko sa inyo sa pangingisda. Malaki ang porsyento nyo sa parte nila. Ano pa bang gusto nyo? Luhuran namin kayo at ituring na amo? Nek-nek mo. Uwe, ang init-init na nga eh. Pinapainit mo pang ulo ko? Hindi nagustuhan ni Emilio ang ginawang pagpapaalis sa kanya ni Belinda, kahit na palagi naman yung ginagawa ng dalaga. Bago umalis ang binata, nagbanta pa ito na makukuha niya ang gusto, sa ayaw man o sa gusto ni Belinda. Sanay na siya sa kayabangan at harap-harapang pagsasabi nito kung gaano siya kagusto. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya maiwasan na makadama ng takot. Sa hindi malamang dahilan, naging laman ng isipan ni Belinda ang mga sinabi ni Emilio. Kung para sa sarili lang naman niya ay hindi siya masyadong nag-aalala, pero may bahagi ng isip niya na wari sinasabi na kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, naging mas matindi pa ang kagustuhan ng binatang si Emilio na makuha si Belinda kahit sa pilitan. Ngunit dahil alam niyang hindi siya gusto ng dalaga, isa na lamang ang naisip niyang paraan para mapasa kanya ang kaisa-isang anak ni Mang Domeng. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. May problema ka ba? Wala naman, tay. Si Belinda lang. Ang tagal ko na nanliligaw sa kanya pero wala pa rin nangyayari. Palagi pa rin akong sinusungitan. Makuha ko lang talaga siya, babawian ko siya ng malupit. At sisiguruhin ko mapapasunod ko na siya sa lahat ng gusto ko. Gamitin mo ang utang na loob ng tatay niya sa pamilya natin. Siguradong hindi ka matatanggihan nun. Ginawa ko na yan, tay. Pero wala pa rin eh. Ayaw niya pa rin sa akin. Kung gayumahin ko na lang kaya siya. Sus, hindi mo na kailangan ng gayuma dyan. Magandang lalaki ka naman. Nakakahiya kung mababalitaan na ng gayuma ka pa ng babae. Kahit ako'y matatawa sa'yo kapag ginawa mo yun. Paano nga magiging kami, tay? Napakailap ng babaeng yun. Dumagdag pa yung tatay niya na suportado siya sa pag-ayaw sa akin. Mukhang hindi rin talaga ako gusto para kay Belinda eh. Ay nako, kaya mo na yan anak. Gawin mo lahat ng pwede mong gawin para maging kayo. Basta susuportahan lang kita sa kahit na ano pang desisyon mo. Kung gusto mo maghanap ka lang ng ibang babae dyan. Sa dami na nagkakagusto sa'yo, hindi rin naman talaga kita maintindihan kung bakit nagtitiis ka pa kay Belinda. Iba yung ganda niya, tay. Nandun na tayo, maganda nga siya. Pero mas marami pang iba dyan na mas makinis sa kanya. Kung gusto mo hahanapan kita ng mas maganda, kaysa naman ipinagpipilitan mo pa sarili mo sa anak ni Domeng. Baka nga pinagtatawan ka ng taong yun kapag ipinapahiya ka ng anak niya. Mag-isip-isip ka ba? Ibang babae na lang. Kung gusto mo, tutulungan pa kita maghanap. Marami akong kakilala na may anak na dalaga. Pero tay, si Belinda talagang gusto ko. Hindi na magbabagong isip ko at ang nararamdaman ko para sa kanya. Mukhang tinamaan ka talaga sa babaeng yun siya sige. Mukhang wala na rin naman ako magagawa. Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng pagkakataong matulungan ka dyan sa problema mo, sasabihan kita agad. Sige tay, aasahan ko yan Ilang beses pang sinubukan ni Emilio na ligawan si Belinda, ngunit matindi pa rin ang paninindigan ng dalaga. Para makatulong sa kanya, sinubukan ng kanyang ama na pautangin ng pera si Domingo. Gagamitin nila ang utang na yon para gipitin ang pamilya nito. Nang sa gayon ay mapilitang ipakasal na lamang ni Domingo ang nag-iisa niyang anak na babae kay Emilio. Ang problema,
Tumanggi si Domingo dahil nakakaraos pa naman daw sila araw-araw. Napadalas ang paglalasing ng binata dahil sa pagkabigo sa isang babae. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman kay Belinda ay unti-unting natabunan ng galit, lalo na nang malaman niya na may ibang lalaki palang napupusuan ang dalaga. Samantala, dahil nilinaw na ni Belinda kay Emilio na kahit kailan ay hindi niya magugustuhan ang lalaki, nagkaroon na siya ng pagkakataon na mas maging malapit pa kay Donato. Kahit hindi nito sabihin, nararamdaman niya na pareho lamang nilang gusto ang isa't isa. Tol, salamat ha. Hindi mo naman ako kailangan samahan sa pagtitinda ko nitong daing na puset pero ginawa mo pa rin. Ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Wala naman akong gagawin ngayon kaya sinamahan na kita. Tsaka delikado kung mag-isa ka lang na maglalakad dito. Ewan ko ba naman kasi sa'yo parang wala ka na natitira kahit konting takot lang sa katawan. Kailangan ko na kasing libutin lahat ng pwede kong pagbentahan nito para makaubos. Para naman sa susunod, mas malaki-laki na yung mayabot ko sa mga magulang ko. Naaawa na kasi ako sa kanilang dalawa lalo na kay tatay. Ay. Alam mo, sa lalim ng buntong hininga mo, baka malunod na ako niyan. Gustong-gusto ko na mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko, tol Pero hindi ko naman alam kung paano. Gusto ko magtrabaho pero ilan lang naman yung trabaho na pwede sa tulad kong high school lang ang natapos. Kung nakapag-aral lang sana ako ng college, gagawin ko talaga lahat para maiyahon sila sa kahirapan. Biruin mo, umabot na sila sa ganong edad nang hindi man lamang nararanasang magkaroon ng kuryente sa bahay. Hanggang ngayon, kasera pa rin ang ilaw namin. Nakikinood pa rin kami sa kapitbahay. Sobrang nakakapanlumo na. Pareho lang tayo ng gusto para sa mga magulang natin. Pero wala mukhang hindi pa talaga sa atin papabor ang tadhana. Ay, sinisimulan ko na mag-ipon kahit paunti-unti para makapag-enroll na ako sa susunod na pasukan. Talaga? Malaki na ba naipon mo? Hindi pa naman pero lalaki rin yun pag tinuloy-tuloy ko lang. Kaya ikaw, magtabi ka kahit konti. Pasasaan ba't lalaki rin yung iniipon mo? Pera naman yung iniipon mo, di ba? Hindi puro sama ng loob. Sira! Ay, nga pala, hindi na ba nangungulit sa iyo yung Emilio na yun? Noong nakaraan, nakita ko siyang pumunta sa inyo Mukhang hindi ka talaga balak sukuan ng isang yun Sinabi mo pa, kahit tinapat ko na siya na hindi ko siya gusto at hindi ko siya magugustuhan kahit kailan, wala pa rin. Punta pa rin siya ng punta sa bahay namin para magpapansin. Nakakairita na nga Wala ba talagang kahit konting pag-asa lang na magustuhan mo siya? Walang-wala. Grabe, parang diring-diri ka pa. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang talaga sa kanya. Hindi ko siya nakikita bilang boyfriend ko. Paano kung hindi ka niya tigilan? Ewan ko, hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin para tigilan niya ako Ang kulit-kulit. Ay, teka, may naisip ako. Ano yun? Buti pa, sabihin mo na lang sa kanya na tayo na sinagot mo na ako. Seryoso ka ba? Baka mamaya may magselos sa akin bigla, ha? Wala magseselos sa'yo, no? Wala naman akong nililigawan o pinupormahan ngayon Talaga? Oo, kaya walang problema kung gagamitin mo ako para itabo yung Emilio na yun. Wala naman kaming utang na loob sa kanya Oh, sige. Pero sigurado ka bang okay lang talaga sa'yo? Pero pwede rin naman nating totohanin. Hoy, ano ka ba? Huwag kang ganyan. Bakit? Busted na ba ako kung sakali? Ano kasi? Belinda, magkaibigan na tayo mula pa ng mga bata. Bukod sa mga magulang mo, walang ibang mas nakakakilala sa'yo kundi ako. Sa totoo lang, natatakot ako na mapunta ka sa isang lalaki na hindi ka naman kayang alagaan o mahalin na kagaya ng ginagawa ni na Tito. O kung mas malala pa, baka saktan ka pa, lalo na kung kagaya ng Emilio na yun. Kaya nga hindi ko siya pinagbibigyan Huwag ka mag-alala, hindi naman ako basta-basta papatol sa kung sino lang Siyempre, kikilalanin ko muna talaga. Alam kong
nag-aalala ka para sa akin pero hindi mo naman kailangang magpaka-boyfriend sa akin para lang hindi ako mapahamak. Sa tingin mo ba, yun lang talagang dahilan kung bakit gusto kong magpaka-boyfriend sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Pasensya ka na kung ngayon ko lang to masasabi ha. Ang tagal ko nang nag-aalinlangan kasi iniisip ko wala akong pag-asa sa'yo. Pero ngayong nandito na tayo sa usapang to, maglalakas loob na rin akong aminin sa'yo na matagal na kitang gusto, Belinda. Napuno ng kilig ang araw na yon para kay Belinda dahil sa wakas, ang lalaking matagal ng laman ng puso niya ay nagkaroon din ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Hindi niya inaasahang gagawin yun ni Donato pero nagpapasalamat siya na hindi na niya kailangan pang itago ang tunay niyang nararamdaman para sa kanyang kababata. Matapos magkaaminan ng damdamin ay hindi na niya pinaligaw pa si Donato. Ang sanay pagpapanggap lamang nito bilang nobyo niya ay nauwi na sa totohanan. Habang magkasamang nagtitinda sina Belinda at Donato at masayang nag-uusap, hindi nila namalayan ang pares ng mga matang nakasunod ng tingin sa kanila ng mga sandaling yun. Walang iba kundi ang nagpupuyos sa galit na si Emilio. Nakakuyom ang mga kamao nito at matalim ang pagkakatitig sa dalawa na wari magkasintahan na. Sa halip na sundan ang dalaga ay galit na tumalikod si Emilio. Humarap siya sa daan patungo sa bahay ni Belinda. Ngumisi ang binata na animoy may masamang pinaplano. Tao po! Tao po! Oh, Emilio, kagagaling mo lamang dito kanina. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wala pa rito si Belinda? Sinungaling kayo. Nagsasabi ako ng totoo. Ano ba ang problema, iho? Kayong problema ko. Ang sabi nyo, wala pang nobyo si Belinda. Ano yun? Bakit magkasama sila ni Donato? Si Donato? Jesus Mariosep, para magkapatid ng dalawang yun. Walang namamagitan sa kanila, sigurado ako ron. Huwag ka na magsinungaling, Mang Domingo. Pinagtatakpan mo pa yung malandi mong anak eh. Huwag mong matawag-tawag na malandi ang anak ko, Emilio. Bakit? Hindi ba totoo? Kulang na nga lang makipaghalikan siya sa Donatong yun eh. Ganun bang para magkapatid na sinasabi mo? Kung magkagustuhan man sila, ano ba ang problema? Wala naman mali ron ah. Wala pa nobyo ang anak ko at sinabi niya na hindi kanya gusto. Ano pa bang hindi malinaw sa'yo? Parang ikaw may problema. Problema? Kung bigyan ko rin kayo ng problema, ha? Teka, ano yan? Bakit may dala kang balisong? Gagamitin ko to para putulin yung dila mo para hindi ka na makapagsinungaling. Habang masayang nakikipag-usap si Belinda kay Donato, wala siyang kamalay-malay na nasa kapahamakan na ang kanyang mga magulang na iniwan niya sa bahay. Isang patunay na kapag naging masaya ka ng sobra, mayroon din itong kapalit na tutumbasan ang sayang yun. Matapos ang ilang oras na pagtitinda ni Belinda kasama si Donato, isang malagim na trahedya naman ang nadatnan niya sa kanyang pag-uwi. Hinatid mo pa talaga ako rito sa bahay namin. Masyado naman na yata kitang naaabala. Kahit kailan hindi ka magiging abala para sa akin. Talaga? Oo naman, lalo na ngayon. Girlfriend na kita. Ang sweet-sweet mo talaga. Ay, tama na nga to. Pumasok ka na. Baka kanina ka pa hinihintay ni na tito at tita. Oo na, papasok na. Nay, Tay, nandito na po ako. Bakit walang sumasagot? Wala ba sila rito? Nay, Tay. Nay, Nay, tulong! Tulungan niyo kami! Belinda, ano nangyayari? Si Nanay! Ha? Tita? Sa labis na pagkagulat sa nadatnan, hindi kaagad nakabawi si Belinda. Naabutan na lamang niya ang katawan ng kanyang ina sa may kusina, duguan at tadtad ng saksak.
Halos hindi na niya makilala ang sariling ina dahil kahit ang mukha nito ay may mga hiwa rin ng kutsilyo. Halos lumitaw na ang laman sa pisngi dahil may kalaliman ang pagbaon ng patalim na ginamit. Sukdulan ang galit na naramdaman ng dalaga dahil sa nangyari. Ngunit kung inaakala niyang yun na ang pinakamasakit na nangyari nung araw na yun, mas lalo pang ikinagimbal ni Belinda ang kanyang nakita paglabas ng kusina. Tumambad sa kanya ang kalahati ng katawan ng kanyang amang si Domingo, malapit sa pinagbibilaran niya ng mga isdang dinadaing. Sa itsura nito ay mukhang sinadyang hatiin ang katawan ng kanyang tatay dahil sa matinding galit. Hinanap niya ang itaas na bahagi ng katawan ng kanyang ama. Nilibot niya ang buong paligid ngunit wala siyang nakita. Ilang sandali pa, narinig niya ang sigaw ni Donato mula sa kusina. Nang pumunta siya roon, halos bumaliktad ang kanyang sikmura at napaluhod na lamang sa pag-iyak nang makita ang nawawalang parte ng katawan ng kanyang ama. Nakasalang ito sa kawang tinakpan lamang ng dahon ng saging. Pira-piraso na ang katawan ni Domingo, ngunit nakilala pa niya ang mukha nito na nananatiling buo habang nakalagay sa kumukulong tubig. Doon na rin niya napansin ang hugasing plato na may mga piraso pa ng karning hinala niya ay mula sa nakasalang na kawa. Napasigaw na lamang ang dalaga sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman. Kinatay at niluto ang ibang parte ng katawan ng kanyang ama. Kung sino man ang salarin ay isang malaking palaisipan pa rin para sa dalaga. Napakahayop ng gumawa nito sa mga magulang ko. Wala silang puso. Hindi man lang sila naawa sa nanay at tatay ko na walang kalaban-laban sa kahayupan nila. Sa tingin mo ba, hindi lang iisang taong gumawa nito sa kanila? Hindi ko alam, Donato. Hindi ko alam. Wala na sila nanay at tatay. Mag-isa na lamang ako ngayon. Kailangan managot ang gumawa nito sa mga magulang mo. Paano? Sinong ituturo ko? Sa layo ng bahay namin sa mga taga rito, imposibleng may nakakita sa pumatay sa kanila. At sa bagal ng hustisya dito sa atin, baka buto na lang yung bangkay nila pero wala pa rin akong napapala. Ang sakit-sakit. Napakabuting tao ng mga magulang ko. Sila na lang ang meron ako, Donato. Pero nawala pa sila sa akin dahil sa hayop na gumawa nito sa kanila. Tutulungan kita na mabigyan ng hustisya nangyari sa mga magulang mo. Tsaka, huwag mong isipin na mag-isa ka lang. Nandito ako. Sasamahan kita at dadamayan. Lalong-lalo na ngayon. Salamat. Teka, wala bang nakaalitan ng nanay mo o ang tatay mo nitong mga nakaraang araw? Wala naman eh. Alam mo naman kung gaano kapasensyoso si tatay. Hanggat kaya niya makipag-usap na mahinahon, gagawin niya yon kaysa makipag-away sa kahit na sino. Kung ganon, sino naman kaya may motibong gawin to sa mga magulang mo? Nakapagtataka naman kung bakit gano'n na lang katindi ang galit sa kanila para gawin ang ganito kademonyong pagpatay kina tito at tita. Napakasama niya kung sino man siya. Hindi ako papayag na hindi mananagot ang sino mang gumawa nito sa kanila. Magbabayad sila ng mahal para sa buhay ng mga magulang ko. Tutulungan kita, Belinda. Pero sa ngayon, lalabas na muna ako sandali. Kailangan kong tumawag ng pulis para i-report na nangyari dito. Kung hindi sila mabibigyan ng hustisya ng mga alagad ng batas, ako mismo ang gagawa ng paraan.
Matapos i-report ang karumal-dumal na krimen na nangyari sa mga magulang ni Belinda, ay dumating ang mga pulis doon para mag-imbestiga. Hinala ng otoridad, hindi basta-basta ang taong gumawa noon dahil maingat ito sa naging pagkilos. At gaya ng kanyang inaasahan, mabagal ang usad ng pagkamit niya ng hustisya, lalo na't hindi rin ganoon kadaling mahanap ang pumatay sa kanyang ama't ina nang walang naiwang bakas ang salarin. Bukod pa roon ay wala ring nahanap na saksi sa pangyayari. Habang patuloy pa rin ang investigasyon, biglang naalala ni Belinda ang kanyang lola na kilalang mabagsik na mambabarang sa kanilang bayan. Hindi ito tulad ng ibang ordinaryong mambabarang lamang dahil iba ang mga pamamaraan nito ng pagpapahirap sa isang taong binibiktima. Nabanggit din noon ng kanyang ina na may kakayahan ang lola niya na makita ang taong nais paghigantihan ng sinumang lumalapit sa matanda. Dahil doon, hindi nagdalawang isip si Belinda na puntahan sa kabilang bayan ang kanyang lola na mas kilala roon sa tawag na Ka Ignacia, na pinsan naman ng ina ng kanyang amang si Domingo. Katiting lamang ang pag-asang mayroon siya, ngunit kinapitan niya na yon, alang-alang sa kanyang ama't ina na hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Nakikiramay ako sa iyo, Apo. Paano niyo po nalaman? Papasok ka pa lamang sa bahay ko ay nararamdaman ko na ang bigat ng iyong puso. Nagluluksa ka, hindi ba? Opo, Lola. Ipinagluluksa mo ang iyong ama at ina na walang awang pinatay sa karumal-dumal na pamamaraan. Lola, alam ko po ang kakayahang meron kayo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito po ako para humingi ng tulong sa inyo. Para malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. Hindi ka nagkamali ng taong nilapitan. Alam ko kung anong nais mong gawin. Sakaling malaman mo kung sino ang pumatay sa kanila. Pero posible po bang malaman ko kung sinong gumawa nun kina nanay at tatay? May isang paraan, Apo. Ngunit kakailanganin ko ang tulong mo para maisagawa yun. Handa ka bang makipagtulungan sa akin? Opo, Lola. Kahit ano po, gagawin ko. Malaman ko lang kung sinong pumatay kina nanay at tatay. Halika. Maupo ka muna. May kukunin lamang ako sandali. Sige po, Lola. Umupo ka sa tabi ko habang isinasagawa ko ang ritual. Akin na ang kamay mo. Bakit niyo po tinusak ng karayom ang dulo ng daliri ko, Lola? Kailangan ko ang dugo mo dahil sa iyo nananalaytay ang dugo ng yumao mong mga magulang. Matapos ang unang ritual, huwag mong iaalis ang tingin mo sa bilog na salaming ito. Dito mo makikita ang taong hinahanap mo. Nang matapos ang unang ritual ni Ka Ignacia, laking gulat ni Belinda nang lumabas sa salamin ang imahe ng isang pamilyar na lalaki na walang iba kundi si Emilio. Isa-isang naglaro sa isipan niya ang mga posibleng maging dahilan at pagmulan ng galit nito. Nagngit-ngit ang kalooban niya dahil sa nangyari. Higit sa lahat, sinisi niya ang kanyang sarili dahil batid niyang siya ang dahilan ng galit ng lalaking yun. Nagkataon lamang na ang kanyang mga magulang ang napagbuntunan ni Emilio. Walang patid ang pagluha ni Belinda matapos ang kanyang nalaman. Hindi niya matanggap na siya rin mismo ang naging mitya ng kamatayan ng kanyang mga magulang.
Ngunit dahil hindi makatarungan ang dahilan ng binata para gawin yon, mas naging matimbang ang galit niya at ang kagustuhan niyang makapaghiganti. Apo, kailangan mong bumalik sa inyo. Mas makabubuting malapit ka sa taong paghihigantihan mo. Heto, dalhin mo ito. Kailangan mo itong mailagay sa ilalim ng tinutulugan ng lalaking pumaslang sa mga magulang mo. Ano pong laman itong maliit na garapon? Yan ang mga alaga ko, Apo. At para maging mas epektibo ang barang, pinalalakas ko sila sa pamamagitan ng isang ritual at ang pagpatak ng aking dugo. Ano pong mangyayari kapag nailagay ko na to sa ilalim ng higaan ni Emilio? Malalaman mo rin sa oras na tumalab na sa kanya ang sumpa. Ang ibig niyo po bang sabihin, kailangan ko pang magpanggap na hindi ko alam na siya ang pumatay sa mga magulang ko? Oo, at kailangan mo maging malapit sa kanya para magawa mo ang kailangan mong gawin. Apo, alam kong matindi ang galit mo sa lalaking yun, pero kailangan mong pigilan ang sarili mo na mailabas yun sa kanya. Kailangan mo siyang mapaniwala na hindi mo siya pinaghihinalaan. Magiging mas malakas ang sumpa kung hindi niya alam kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Tatandaan ko po yan, Lola. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Gusto ko lang po makamit ang hustisya para kina nanay at tatay sa mas mabilis na paraan. Dahil hindi ko po matim na nagagawa pa mabuhay ng taong yon na parang wala siyang ginawa sa amin. Tatagan mo lamang ang loob mo. Mangyayari ang gusto mo kung malalabanan mo ang iyong emosyon. Alam kong masyadong masakit ang nangyari para sa iyo at nakakagalit ang ginawa ng lalaking yon. Mabuting tao mga magulang mo dahil nakasama ko rin sila noon bago ka pa man ipinanganak ng nanay mo. Ni minsan po, hindi nagawang makipag-away ni tatay. Palagi siyang mahinahon at mas iniisip kung ano makabubuti sa sitwasyon kaysa magkaroon ng gulo. Kahit nga po inaapi na siya, hinahayaan pa rin niya. Ayaw niya mapahamak kami at kapag may taong gusto manakit sa akin, hindi siya nagdadalawang isip na isang kala ng sarili niya. Ganun ka kamahal ng mga magulang mo dahil nag-iisa ka nilang anak. Mag-isa na nga lang po ako ngayon, Lola. Parang hindi ko na po kaya matulog sa bahay dahil naiisip ko po yung nangyari sa kanila. Iniisip ko kung paano sila humantong sa ganoong sitwasyon. Kung nagmakaawa po ba ang mga magulang ko para hindi sila patayin ng Emilyong yon o tinanggap na lamang nila na... Tahan na po. Hayaan mo't gagawin natin ang lahat para makapaghiganti ka sa pumatay sa kanila. Sigurado akong may kinalaman din ang mga magulang ni Emilio sa nangyari, kaya gagawin kong lahat para magtagumpay tayo rito, Lola. Ganyan nga, Apo. Kapag nabigyan mo na ng hustisya ang mga magulang mo, pwede mo nang iwan ng lugar na yon. Kung gusto mo, dito ka na tumira sa bahay ko. Palaging bukas ang pintuan ko para sa iyo, Apo. Salamat po, Lola. Kayo na nga lang din po ni Donato ang meron ako ngayon. Donato? Sino siya, Apo? Nobyo ko po, Lola. Aba, ay tingnan mo nga naman. Dalaga ka na nga, Apo. Pero sana, ipinakilala mo sa akin ng makilatis ko rin. Mabuti po siyang tao, Lola. Magkababata po kami kaya kilalang-kilala na po namin ang isa't isa. Parang magkapatid na nga po kami noon eh. Pero hindi naman po ako nagmamadali.
Hanggang magnobyo lang po muna kami. Marami pa po kaming panahon para kilalanin ang isa't isa. Tama yan, Apo. O siya, kailan ka babalik sa inyo? Mamayang hapon po. Mag-iingat ka roon. Susundin mo lahat ng payo ko. Basta gawin mo lamang ang biling ko sa iyo at ako na ang bahalang magpahirap sa kanya. Pagbalik ni Belinda, hindi na siya nagsayang panahon. Kaagad siyang gumawa ng paraan para magkausap sila ni Emilio. Pinuntahan niya ang lalaki sa bahay ng mga ito pero hindi na niya naabutan dahil umalis na raw kasama ang amang si Tomas para pumalaot. 1 linggo pa ang hinintay niya para magkausap silang dalawa. Pagbalik niya sa bahay, muli na naman siyang binalot ng kalungkutan. Bawat sulok ng bahay na yon ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalagim ang kamatayang dinanas ng kanyang mga magulang. At lahat ng yon ay walang katumbas na kapatawaran. Sa kabila ng lungkot na pinagdaraanan ni Belinda, hindi naman nawala sa tabi niya si Donato. Mula nang makabalik siya ay hindi na ito umalis sa kanilang bahay para siya'y samahan. Mas delikado raw kasi kung hahayaan lamang siya roon na nag-iisa. Sigurado ka ba na hindi ka muna uuwi sa inyo? Pumayag naman si nanay na dito muna ako para samahan ka. Yun din naman ang gusto nila mangyari. Ang inaalala ko lang, baka isipin ng mga tao na nagbabahay-bahayan na tayo rito, samantalang kamamatay lang ng mga magulang mo. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Mas mahalaga sa akin ngayon kung paano ako makakaganti kina Emilio. Hindi ako matatahimik hanggat hindi siya nananagot sa ginawa niya. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Naiintindihan ko yung galit mo ngayon. Alam kong hindi maganda ang paghihiganti pero kung gano'n naman kahayop ang dinanas ng mga magulang mo, kulang pang kamatayan para kay Emilio. Kung sa akin nangyari yan, baka nabaliw na ako. Belinda, mahal na mahal ko sila nanay at tatay. Ngayon nga na tumatanda na sila, hindi ko alam kung paano ihahanda ang sarili ko pagdating ng araw na kailangan na talaga nila magpaalam. Parang hindi ko kaya. Hindi ko lubos maisip na sumisigaw sila rito at humihingi ng tulong tapos wala ako. Kung nandito lang sana ako nung nangyari yon, naprotektahan ko sana sila. Kasama ko pa sana sila ngayon. Pero napapaisip talaga ako kung bakit biglang pumitik ng ganun si Emilio. Para masyado naman mababaw yung pagtataboy mo sa kanya. Di ba, hindi lang naman isang beses na nangyari yon? Oo, mababaw pero mukhang dinamdam niya ang ginawa ko sa kanya. Baka ako talagang puntirian niya nung bumalik siya rito tapos inisip niya na itinatago ako ng mga magulang ko. Kung bumalik ka rito, sigurado mapapahamak ka rin. Ay, ano bang gagawin mo kapag nakabalik na si Emilio mula sa pangingisda? Magpapanggap ako na kailangan kong tulong nila para makamit ang hustisya para sa mga magulang ko. Paniniwalain ko sila na hindi ko sila pinagdududahan. Kung tutuusin nga, pwede na lang ako maghanap ng ebidensya na makakapagturo kay Emilio para makulong siya eh. Pero, hindi sapat na makulong lang siya sa ginawa niya. Masyado magadang parusang yon para sa 2 buhay na kinuha niya sa akin. Naiintindihan ko na galit ka at gusto mo maghiganti pero sana hindi ka lubusang magpalamon sa galit mo dahil baka ikapahamak mo rin yan. Wala na akong pakialam kahit mapahamak pa ako, Donato. Magulang ko na yung pinag-uusapan dito. Buhay nila na kinuha lang ng isang walang kwentang tao. Hindi mo ko kalaban dito at naiintindihan ko yung galit mo. Gusto lang kitang paalalahanan dahil ayoko mapahamak ka. Pasensya ka na kung iba naging dating ng sinabi ko. Alam mo, mabuti pa. Magpahinga ka na muna. Hintayin na lang natin na makabalik si Emilio. Hindi kita tututulan sa gusto mong gawin pero hayaan mong samahan kita. Hindi rin gugustuhin ng mga magulang mo na mapahamak ka. Salamat, Donato. Kaya ko naman ang sarili ko.
Kailangan ko lang talagang gawin to. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang limitasyon ng ginagawa namin ni Lola. Matapos ang isang linggo, tuluyan nang nakabalik sina Emilio mula sa pangingisda. Naghintay ng tamang tiyempo si Belinda bago niya sinimulan ang plano. Habang papunta siya sa bahay ni na Tomas ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo siya para hindi tuluyang mabasa at naghanap ng masisilungan. Ngunit sadyang malalayo ang bahay doon at nang makarating siya kina Emilio ay para na siyang basang sisiw. Marahan siyang kumatok at pinagbuksan naman siya ni Tomas. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat nang mapagbuksan ang dalaga. Oh, Belinda, anong ginagawa mo rito? Inabutan na po kasi ako ng ulan. Pwede po ba akong makisilong? Tsaka gusto ko rin po sanang makausap si Emilio. Si Emilio? Bakit naman? Anong kailangan mo sa kanya? Magpapatulong po sana ako sa kanya para mahanap kung sinong pumatay sa mga magulang ko. Magpapatulong ka pala. Sige, pasok ka. Mukhang nilalamig ka. Oo nga po Kung hindi nga po sana nakakahiya, manghihiram po sana ako ng damit kay Emilio. Nako, maraming damit ang asawa ko. Sa kanya ka na lamang manghiram. Kay Emilio na lamang po, Tito. Ikaw ang bahala. Teka, tatawagin ko lamang ang anak ko, ha? Emilio, anak! May naghahanap sa'yo! Sino namang... Belinda? Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap. Tsaka, manghihiram na rin ako ng damit, kung okay lang. Halika, mukhang wala naman siyang alam. Asikasuhin mo na lamang para hindi makahalata. Belinda, kailangan mo ng damit? Oo, medyo nilalamig kasi ako Wala inabutan na ako ng ulan sa daan. Maniningil sana ako ng pautang ko sa pagtitinda ng daing. Ay, ganun ba? Sige. Halika, ikukuha kita ng damit. Sandali, pwede bang doon na lang ako magbihis sa kwarto mo? Oo naman. Halika, pasok ka. Salamat ha. Dito lang ako sa labas. Sige. Buti na lamang pumayag siya. Teka, saan ko kaya pwedeng ilagay itong garapon nang hindi niya mapapansin kaagad? Belinda, matagal ka pa ba dyan? Ha? Sandali na lang to. Kailangan ko na talaga maitago to. Teka, mukhang mas tago kung dito ko na lamang ilalagay sa loob ng unan niya. Maliit naman tong garapon at makapalang unan, kaya hindi niya mahahalata. Belinda, ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos lang ako. Lalabas na ako. Ayusin ka lang tong hinubad kong damit. Sige, pero ang tagal mo na kasi. Okay na, tapos na ako magbihis. Pwede na ba tayo mag-usap? Pwede naman. Halika, upo ka muna. Teka, kumain ka na ba? May niluto si nanay, baka gusto mong tikman. Bakit parang ang bait-bait mo ngayon? Ha? Ngayon lang ba? Grabe ka naman. Hindi, nagbibiro lang ako. Siya nga pala, nandito ako para sana magpatulong sa'yo. Tungkol saan naman? Sa nanay at tatay mo? Oo, magpapatulong sana ako na hanapin kung sino ang pumatay sa kanila. Di ba hawak na ng mga pulis ang kaso? Sigurado mahahanap din nila ang salarin sa pagkamatay ni Mang Domingo. Masyado kasing matagal, Emilio Kailan pa magkakaroon ng hustisya ang mga magulang ko kung hihintayin ko pa ang mga pulis? Pero, bakit ako? Marami kang kakilala rito, di ba? Samahan mo ako magtanong-tanong kung may nakakita sa taong huling pumunta sa bahay namin bago nangyari yung krimen. Sige na naman, Emilio. Wala na kasi akong ibang malapitan Teka, bakit hindi ka humingi ng tulong dun sa kaibigan mo? Si Donato. Hindi ko nga alam kung magkaibigan lang ba talaga kayo Nung makita ko kayo nung isang beses, napaka-sweet nyo sa isa't isa. Nakita mo kami?
Kailan? Nung nagtitinda ka ng daing, nakita kitang kasama mo siya. Ang saya sa inyo pa nga nag-uusap eh. Iniisip mo ba na may namamagitan sa aming dalawa? Ano ka ba? Magkaibigan lang kami ni Donato. Para magkapatid na kami noon. Ganun lang talaga kami kapag magkasama. Talaga? Eh bakit sa akin hindi ka ganun? Mangyayari din naman yun kung marunong ka lang maghintay. Hindi naman pwedeng porket sinabi mo sa akin na gusto mo ako eh. Gusto na rin kita kaagad. Pero hindi mo rin naman ako binigyan ng pagkakataon. Ilang beses mo na nga akong binasted eh. Kapag ba binasted ka na, susuko ka na lang agad-agad. Malay mo, gusto ko lang pala na magtiyaga ka para makita ko kung seryoso ka ba talaga sa akin o hindi. Arte? Ha? Ano yon? Hindi ko narinig. Wala, sabi ko, pasensya na. Kala ko minumura mo na ako eh. Bakit naman kita mumurahin eh? Mahal na mahal nga kita. Ang baduy mo naman bumanat. Kung baduy ako bumanat, salamat na lang sa lahat. Kala naman niya nakakatawa siya. May sinasabi ka? Ha? Wala. Pinipigilan ko lang kasi yung tawa ko. Kala ko kung anong sinasabi mo dyan eh. Bago pa mapunta sa kung saan ang usapan natin, sabihin mo muna sa akin kung payag ka na bang tulungan ako. Pag-iisipan ko pa ba yan? Siyempre naman payag ako. Basta sabihin mo lang kung kailan mo balak magsimula. Sige, salamat ha. Tsaka salamat na rin dito sa damit mo. Huwag ka mag-alala, lalaban ko to na maayos bago ko ibalik sa'yo. Wag na. Sa'yo na yan, para kapag sinuot mo, maaalala mo ako. Ganon? Sige, salamat ulit. Laking tuwa ni Belinda nang maisagawa niya ang kanyang plano na iwan ang maliit na garapon na naglalaman ng maliliit na ipis, uod at mga lintang sinadyang gutumin ng matandang mambabarang. Bukod pa roon, nagtagumpay rin siyang mapaniwala ang lalaki na hindi niya ito pinaghihinalaan. Pag-alis ni Belinda sa bahay ni na Tomas ay agad namang nilapitan ng matanda ang kanyang anak para usisain sa naging pakikipag-usap niya sa dalaga. Ano anak? Nabanggit niya ba ang tungkol sa mga magulang niya? Opo tay, nagpapatulong na mahanap yung pumatay kina Mang Domingo. Paano ko naman siya tutulungan kung ako mismo ang taong hinahanap niya, di ba? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kahit ano pang pag-iingat ang ginawa mo, lalabas at lalabas din ang totoo. Kapag nagsimula ng magtanong-tanong ang babaeng yon, malalagay ka na sa alanganin. Paano kung may nakakita nga sa iyo at natatakot lang na magsalita? Baka biglang magkaroon ng lakas ng loob yon kapag tinanong ni Belinda. Tay naman eh, tinatakot niyo pa ako. Kinakabahan na nga ako rito eh. Paano kaya kung magtago na lang ako? Lalayo na lang ako rito bago pa niya malaman ng totoo. Ayokong makulong, tay. Ayokong makulong. Kung hindi ka naman kasi isa't kalahating tanga na pumatay ng 2 tao, eh di sana hindi ka nanganganib na makulong ngayon. Ayos na nga sanang mayabang ka at basagulero, pero yung papatay ka dahil sa punyetang selos mo na yan, wala ka na sa katinoan. Baka nakakalimutan mong niluto mo pa yung kalahating katawan ni Domingo. Wala ka na sa katinoan. Tay naman, sakit niyo naman magsalita. Masakit talaga pag totoo. Ikaw ang gumawa ng problemang yan. Malaking gulong dinala mo sa pamilya natin. Pero tay, hindi niyo naman ako pababayaan, di ba? May magagawa pa ba kami? Kung hindi ka lang namin anak, nilayasan ka na namin ang nanay mo. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na kriminal, kaya ayusin mo yan. Kung kinakailangang sambahin mo ang Belindang yon para mapaniwala na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang niya, ay gawin mo. Oo na, tay. Gagawin ko naman eh. Hindi niyo na kailangan sabihin sa akin ang dapat kong gawin. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak. Dahil kapag pati kami ay napahamak dahil dyan sa katarantaduhan mo, sa akin ka na mismo malilintikan. Ang tagal na kitang pinuprotektahan dahil dyan sa mga kalokohan mo sa buhay, pero sa pagkakataong ito, napakahirap at napakalaki ng problemang dinala mo sa amin ng nanay mo. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, ay nasa labas pa ng bahay si Belinda nang maganap ang usapang yon tungkol sa nangyari sa krimen. Naikuyom niya ang kamao at nagtagis ang bagang sa kanyang narinig.
Bagamat may ideya na siya na si Emilio nga ang pumatay sa kanyang mga magulang, mas masakit pala kapag narinig niya yun mismo mula sa lalaki. Dumagdag pa ang mga magulang nitong kinukonsinti pa rin ang anak kahit buhay na mismo ng tao ang kanyang kinuha. Dahil sa nalaman, muli siyang bumalik kay Ka Ignacia upang ipaalam na may mababago sa kanilang plano. Sa pagkakataong yun, hindi na lamang si Emilio ang makakaranas ng kanyang paghihiganti, kundi pati na rin ang mga magulang ng lalaki. Pamilya sa pamilya, yun ang itinatak niya sa kanyang isipan dahil buo na ang loob niya na maghiganti. Nang mga sumunod na araw, unti-unti nang naramdaman ng pamilya ni Emilio ang bagsik ng barang, dulot ng paghihiganti ng dalagang naulila. Anak, buti naman at gising ka na. Uutusan sana kitang pumunta sa bayan para bumili ng ointment. Ointment? Para saan? Para sa kati-kati. Tingnan mo itong braso ko. Pulang-pula na. Kagabi pa ako kamot ng kamot sa sobrang kati. Bakit naman kayo kakatihin ng ganyan? Wala naman kayong allergy. Parang bigla naman naging sensitive yung balat ninyo. Ay nako, pag ikaw nakaranas nito, baka hindi ka rin makatulog. Ano ba kasing ginawa niyo at nagkaganyan kayo? Hindi lang ako nagkakaganito, pati ang nanay mo. Si nanay? Oo, inaapoy pa nga siya ng lagnat kagabi. Napakarami ng mapupulang pantal sa katawan niya. Kapag hindi pa siya naging maayos mamaya, baka dalhin ko na siya sa ospital. Pambihira naman oo. Ano ba kasing kinain niyo ni nanay kahapon? Wala namang kami kinain na bawal sa amin. Tsaka kilala mo naman kami. Isda at gulay lang ang inuulam namin, kaya imposible talagang dahil ito sa allergy. Magpa-check up na nga lang kayo ni nanay para makasiguro. Storbo kayo eh. Ano yun? Parang may makati rin sa likod ko ah. Hindi ko maabot. Sobrang katetay. Ay halika, lumapit ka rito at kakamutin ko. Diyan sa may bandang gitna yung makati. Huparin mo nga muna itong t-shirt mo nang makita ko ang kakamutin ko. Ay, teka. Ayan, tay. Ay, Diyos ko. Ano ito? Ha? Bakit? Hindi ko maintindihan kung sugat ba ito o kung ano. Nangingitim eh. Sobrang kati ba? Oo, tay. Para na nga akong naiihi sa sobrang kati. Ngayon lang yan. Wala naman yung kanina pagising ko. Ay, ano ba ito? Magaspang pero aray! Huwag nyo naman idiin, tay. Ang sakit eh. Pambihira ka, oo. Ano ba naman to nangyayari sa atin? Puro na tayo kati-kati. Mukhang kailangan na nating ipalinis itong bahay ah. Ay nako, mabuti pa nga tay. Wala naman pwede maglinis dito eh. Palagi tayong wala. Si nanay naman, hindi na rin kakayanin maglinis ng mag-isa. Ay, bisit. Ang kati talaga. Ay, ang mabuti pa. Maligo ka na at sumama ka na lang sa amin ng nanay mo. Ano? Hindi ako sasama sa inyo. Kayo na lang ni nanay ang pumunta sa doktor. Bakit? May lakad ka ba? Meron. Sasamahan ko ngayon si Belinda. Baka naman pwedeng ipagpabukas mo na lang yan. Hindi pwede. Nakapangako ako sa kanya eh. Tsaka, di ba't kayo na rin mismo nagsabi na gawin kong lahat para mapaniwala siya? Ito na yung pagkakataon ko para gawin yun. Paniwalang paniwala na nga yung utu-utong yun eh. Mabuti naman kung ganun, aray ko. Pero huwag kang kampante. Baka mamaya nilalansi ka lang ng babaeng yon. Magdoble ingat ka pa rin. Di naman ako tanga para magpauto na lang sa isang kagaya niya. Kung nagawa ko ang patay ng mga magulang niya, siya pa kaya? Gago ka talaga. Subukan mo lang gumawa ng isa pang katarantaduhan. Sinasabi ko sa iyo, Emilio, umayos ka. Binigyan ka na nga ng pagkakataong ayusin ang buhay mo Nag-iisip ka pa ng... Alam mo, tay, nakakahalata na ako sa iyo eh. Parang napipilitan ka lang na protektahan ako. Dahil ba nakapatay na ako ng tao? Ay, tumigil ka na, Emilio. Saka na tayo ulit mag-usap. May lakad pa kami ng nanay mo. Natuloy ang pagpapadoktor ng mag-asawa. Binigyan sila ng mga gamot sa pangangati, ngunit hindi matukoy kung ano ang tiyak na kondisyon nila dahil sa bawat minutong lumilipas ay lalong nadadagdagan ang mga pulang pantal sa katawan ni na Tomas.
Halos magkasugat-sugat na ang katawan ng matanda dahil ang bawat pagkamot nito ay mas nagiging mariin sa kagustuhang mawala ang nararamdamang kati. Bago kumagat ang dilim, tuluyan nang sumama ang pakiramdam ni Tomas at ng kanyang asawang si Luisa. Ngunit hindi lamang yon ang nangyari. Ikinagulat niya nang malamang mas malala pa pala ang nararanasan ng kanyang asawa. Sumuka ng itim na dugo ang ginang kinagabihan. Ganoon na lamang ang kilabot na naramdaman niya nang makita ang mga busog at itim na mga linta na gumagapang mula sa isinuka ng kanyang asawa. Nang dumako ang tingin niya sa mga binti ni Luisa, kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata at nagsitayuan ang kanyang balahibo sa katawan nang makita kung paano gumalaw ang mga ugat nito na tila may kung anong gumagapang. Mabilis na gumalaw paakyat ang itim at maliit na bagay na yon hanggang sa umabot na ito sa may lalamunan ng babae. Napasigaw siya nang bigla na lamang itong napahawak sa may leeg na tila kinakapos na ng hininga. Dahil wala ron ang anak na si Emilio ay hindi kaagad nadala sa ospital ang kanyang asawa. Nang gabi ring yon, binawian yon ng buhay. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay na umuwi. Bakit pa ang init ng ulo nyo? At parang naiiyak pa kayo. Kasama ko nga si Belinda. Nagsayang kami ng oras sa kakahanap sa taong pumatay sa mga magulang niya. Tigilan mo na ang kalokohang yan. Ano? Eh di ba kayo naman na nagsabi na gawin ko yun? Noon yun, pero hindi na ngayon. Minamalas ng pamilya natin. Hindi mo ba napapansin? Ano bang pinagsasasabi nyo dyan? Nagkaroon lang tayo ng kati-kati sa katawan. Minalas ka agad? Wala na nanay mo. Wala na siya, Emilio. Ano? Teka, paano nangyari yun? Maayos pa siya kanina nung umalis ako Wala na nanay mo. Nasaan siya? Nasa punerarya na. Umuwi muna ako sandali para sabihin sa'yo nangyari. Ano ba nangyari kay Nanay Tay? Nagpakamatay ba siya? Bakit naman biglaan? Lalong sumama ang pakiramdam niya kanina hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Pero ang ipinagtataka ko, hindi lang basta-basta dugo ang lumabas sa bibig niya. Teka, hindi ko kayo maintindihan. Diretsuhin niyo na nga lang ako, Tay. May nakita akong mga linta sa isinuka niya at sigurado kung galing yun mismo sa bibig niya. Kalokohan. Isang malaking kalokohan yung sinasabi niyo. Paano magkakaroon ng linta sa loob ng katawan ni Nanay? Ano yun? May alaga siyang ganun sa tiyan niya? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado pero may pagkakapareho nangyari sa nanay mo at sa kapatid ko. Yung kapatid niyong namatay? Oo, bago siya bawian ng buhay. May naglabasan din mga insekto sa bibig niya, pero hindi naman mga linta ang mga yon, kundi mga ipis at maliliit na uod. Ibig sabihin, sumukat talaga siya ng linta? Pero, papaanong mukhang may bumabarang sa kanya, at ang intensyon ng taong yon ay ang tapusin ang buhay niya. Dahil sa nalaman, nilukob ng matinding takot si Emilio. Naisip niya na baka may alam na talaga si Belinda at ang babaeng yon ang nasa likod ng pambabarang sa kanyang ina na tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi na ibinurol pa ang kanyang nanay at nagpasya na lamang sila na ipakremate ang bangkay nito para hindi na pag-usapan pa ng mga tao ang sanhi ng pagkamatay. Mula nung mailibing ang labi ni Luisa ay hindi na muna lumabas ng bahay si Emilio. Sa bawat araw na lumilipas, nagtaka siya nang lumala ang nararamdaman niyang pangangati. Sa sobrang kati ng kanyang balat ay halos mawalan na siya ng pakialam kahit magkasugat-sugat ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Maibsan lamang ang kating nararamdaman. Minsan pa, nararamdaman niya na tila may kung anong gumagapang sa loob ng kanyang tiyan na umaakyat sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, muli na naman itong babalik.
May mga pagkakataon din na nagigising siya tuwing hating gabi dahil kinakapos siya ng hininga. Kinabukasan, muntik nang maduwal si Emilio nang makita ang mga braso niyang tuklap na ang balat at nakalitaw na ang laman dahil sa mga sugat na kinamot pa niya ng kinamot buong magdamag. Halos mapaihi na siya nang sumigid ang matinding kirot mula sa mga sugat na yon. Akmang tatayo na siya nang bigla na lamang bumigay ang kanyang mga tuhod sa hindi malamang dahilan. Pasalampak siyang bumagsak sa sahig. Nang dumako ang tingin niya sa kanyang mga binti, ay nahigit niya ang hininga nang makita ang maiitim na bagay na gumagapang sa loob mismo ng kanyang balat. Anak, ano nangyayari sa'yo? Tay, may gumagalaw sa binti ko. Parang may uod sa loob. Ha? Anak, mukhang hindi uod ang gumagalaw dyan sa mga binti mo. Nakita ko rin yan sa nanay mo bago siya namatay. May mga linta sa loob ng katawan mo. Ay, Diyos ko, bakit ba nangyayari ito sa atin? Tay, paano ko aalisin ang mga to? Tingnan mo naman na nangyari sa balat ko. Sugat-sugat na at lumalabas na rin ang laman ko sa braso dahil sa kakakamot. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, Tay. Sobrang kati na. Tulungan niyo ako. Ayoko matulad kay nanay, Tay. Hindi ko na alam kung ano pang pwede nating gawin, anak. Nakikita mo ba tong mga braso ko? Pareho lang tayo na puro sugat. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Tay, ano nangyari sa kanilang braso niyo? Kagabi, may naramdaman akong gumagapang sa loob ng braso ko. Hindi ako mapakali dahil sa tindi ng pangangati, kaya kinuha ko yung gumagapang sa loob, gamit ang kutsilyo. Ano nakuha niyo, Tay? Isang linta. Lumiliit yon kapag nailalabas na sa katawan, pero habang nandito siya sa loob natin, mas lalo siya nagiging malusog, anak. Kailangan nating alisin lahat ng peste na nagpapahirap sa atin. Ano pong ibig niyo sabihin? Tutuklapin ko rin ang laman ko sa binti para mawala ang mga gumagapang na linta sa loob. Tay naman! Wala nang ibang paraan. Tiisin mo na lamang kesa tumagal pa ang paghihirap natin. Tay! Hindi ko kaya yan! Kailangan mong kayanin. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. Pambihira naman kayo. Hindi na, Tay. Ako na! Gagawin mo rin naman pala eh. Handami mo pang arte. Oh, etong kutsilyo. Simulan mo na dyan sa mga binti mo nang mabawasan ang pangangati mo. Ito na nga, Tay. Tatanggalin ko na. Aray ko, sakit. Laliman mo pa para matanggal mo ang mga linta. Ibinabaon ko na nga na malalim eh. Ang sakit talaga. Tiisin mo. Marami pa yan. Tay. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Yung tega nyo, may lumalabas. Napuno ng nakakakilabot na sigaw ang bahay ni na Emilio matapos niyang masaksihan mismo ang paglabas ng maliliit na linta mula sa tenga ng kanyang ama. Kung paano man nakapasok ang mga yon ay hindi niya alam at hindi niya nanaisin pang malaman. Ngunit ang mas ikinagulat pa noon ng binata ay hindi lamang sa tenga lumabas ang maliliit na linta, kundi pati sa ilong at bibig ng kanyang amang si Tomas. Nang mangyari yon ay bigla na lamang itong nawalan ng ulirat. Nang araw ding yon, dumating sa bahay ni na Emilio si Belinda, ngunit imbis na batiin ang dalaga, nagpupuyos sa galit ang isinalubong noon sa kanya. Anong ginagawa mo rito, hayop ka? Bakit ka nagkagalit? Nagmamaang-maangang ka pa. Ikaw ang gumagawa nito sa amin. Itinatanggi ko ba? Hindi, Emilio. Hindi ko itatanggi na ako ang gumawa niyan sa inyo. Alam mo kung bakit? Dahil nararapat lang yan sa inyong pamilya. Wala akong atraso sa'yo. Wala nga ba? Pati ba sarili mo na paniwala mo nang wala kang ginawa? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Kung ano man yung ibinibintang mo sa akin, nagkakamali ka ng taong pinaparusahan. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo.
Buhay ang kinuha mo sa akin, kaya buhay rin ang kukunin kong kabayaran. Tandaan mo yan! Paano mo nalamang? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman na ikaw ang pumatay sa nanay at tatay ko. Hayop ka, Emilio! Naging mabuti sila sa'yo. Pinakisamahan ka nila at pinatuloy sa bahay namin kahit napakagaspang ng ugali mo. Tapos anong ginawa mo? Kinatay mo ang tatay ko na parang isang hayop. At yung nanay ko na walang kalaban-laban, hindi mo man lang kinauhaan kahit konti. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Wala naman sana akong plano na patayin sila. Nagdilim lang talagang paningin ko kaya... Ganyan naman talaga palagi ang dahilan ng mga kriminal na kagaya mo. Nagdidilim ang paningin kaya nakakapatay. Yun naman ang totoo kaya maniwala ka, Belinda. Hindi ko ginusto mamatay ang mga magulang mo. Kung talagang hindi mo yun ginusto, bakit mo itinago? Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako. Ayoko makulong. Sa ginawa mo, hindi lang basta kulong ang nararapat sa'yo, kundi bitay. Para sa inyo ng buong pamilya mo. Alam kong alam din nilang ginawa mo pero wala silang ginawa. Kinonsinti ka nila. Wala silang kinalaman dito. Bakit mo sila dinadamay? Wala na nanay ko nang dahil sa'yo. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng tatay mo, kaya alam ko na tinutulungan ka nila. Hindi ka pa ba masaya na wala na si nanay? Tigilan mo na kami. Huwag mo na idamay ang tatay ko. Kasalanan mo kung bakit siya nadadamay. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito magtatagal. Anong hindi magtatagal? Emilio! Anak! Sinong kausap? Anong ginagawa dito ng babaeng yan? Nandito siya para ipamukha sa atin na siya may kagagawa ng lahat ng ito, tay. Hayop kang babae ka! Nawala ang asawa ko ng dahil sa'yo! Eh di ngayon, alam niyo na ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Kung hindi pinatay ng anak niyo ang mga magulang ko, buhay pa sana sila at nakakasama ko pa sila ngayon. At imbis na isuplong niyo yung anak niyo, pinrotektahan niyo pa. Mga wala kayong puso. Kaya tama lang na maranasan niyo rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon dahil sa 2 buhay ang kinuha niyo sa akin. Matapos ang mainit na sagutan sa pagitan ni Belinda at ng mag-ama, mas lalo pang lumala ang sakit na nararanasan ng dalawa, dulot ng sumpa ng barang. Sa mga sumunod na araw ay natalo na ng matinding panghihina ang katawan ni Emilio at Tomas. Ang pangangating nararamdaman nila nung una ay nadagdagan pa ng hapdi dahil napuno ng sugat ang likod, dibdib at higit sa lahat ay ang tiyan nila na tila binahayan na ng mga uod at linta sa loob. Lumobo ang kanilang tiyan hanggang sa mangitim yun na parang handa ng pumutok anumang oras. Ang magkabila nilang braso ay tuklap na ang balat. Sa tindi ng pangangati ay kinakagat na lamang nila ang kanilang braso para maibsan yun. Nang umabot pa sa halos 1 linggo ang pagdurusa ng mag-ama, nakaranas sila ng matinding gutom. Dahil hindi na sila makatayo ay kung ano-ano na lamang ang kinukuha nila para maibsan ang gutom sa bawat oras na lumilipas. Nagawa nilang kumain ng daga, ipis at kahit ang mga lintang naglalabasan sa kanilang katawan ay nagawa na rin nilang kainin para may pantawid gutom. Walang nakaisip na dumalaw kina Emilio at Tomas nung mga panahong yun. Palaging sarado ang kanilang bahay. Bago pa man maratay sa higaan ang matanda, ay ibinenta na nito ang bangkang ginagamit sa pangingisda. Nang sa gayon ay wala na silang tauhan na pumupunta pa sa kanilang bahay. Natakot ito na marami pang makaalam tungkol sa pinagdaraanan nilang mag-ama matapos pumanaw ang kanyang may bahay. Nang umabot na sa 1 linggo na walang pagkain o tubig ang mag-ama, umabot na sila sa puntong sarili na nila mismo ang kanilang kinakain. Hindi na naalintana ni Emilio ang matinding pandidiring nararamdaman habang tinitikman ang sarili niyang laman. Dahil sa sobrang hirap ng pinagdadaanan at gulo ng isipan, hindi na nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.
Dahil nabubulok na sa dami ng mga sugat at matinding pamamaga ang kaliwang binti ni Emilio, yun na lamang ang kanyang nilantakan sa loob ng ilan pang araw. Ngunit makalipas ang halos 2 linggo, nabalitaan na lamang ni Belinda sa mga napapadaan sa kanilang bahay na umaalingasaw na ang masangsang na amoy na nagmumula roon. Nang tingnan daw yon ng mga kakilalang mangingisda ni Tomas, ay natagpuan na lamang ang mag-ama na putol na ang braso at binti habang nabubulok naman sa sugat ang mga natirang bahagi ng katawan. Nakita pa sa ngipin ng mga yon ang mga hibla ng laman na mula sa sarili nilang katawan nang nakaranas ng matinding gutom. Hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa ring ibang nakakaalam na ang tunay na salarin sa pagkamatay ng mga magulang ni Belinda ay si Emilio na pinagtakpan naman ng kanyang mga magulang. Desidido ka na ba talagang umalis dito sa lugar natin? Oo, buo ng desisyon ko at hindi na magbabago ang isip ko. Sa bagay, nasa kabilang bayan ka lang naman. Makikita pa rin kita kung gugustuhin ko. Siyempre naman, ang lapit-lapit lang kaya nun. Pero malayo pa rin para sa akin. Lalo na, mamimiss kita ng sobra. Mamimiss din naman kita, pero ito kasi yung makakabuti para sa akin ngayon eh. Ay, wala eh. Hindi ko talaga mabura sa isip ko yung mga nangyari kina nanay at tatay. Siguro, kapag nandun na ako kay Lola, mawawala rin yun sa isip ko ng paunti-unti. Marami kasing pwedeng gawin doon. Pwede ako magtanim-tanim, magtinda ng gulay, o kung may mahahanap akong trabaho, mas mapapadali ng pag-iipon ko para makapag-aral ako sa kolehiyo. Hindi malayo mangyari yan. Ikaw pa ba? Nga pala, kapag paalis ka na, huwag mong kalilimutang dumaan sa bahay ha. Nagbilin kasi sa akin si nanay. May ibibigay raw siya sa'yo. Alam pa niyang tungkol sa paghihiganti ko? Hindi. Bukod kay Ka Ignacia, tayong dalawa na lang ang nakakaalam tungkol sa ginawa niyang pambabarang. Kaya ikaw, kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo. Nahirapan ng sobra sina Emilio at Mang Tomas bago sila binawian ng buhay. Medyo nakakadiri lang yung parteng kinain nilang sarili nila para magkaroon ng pantawid gutom. Pero deserve naman nila lahat yun. Marami nga nagsasabi rito na karma na raw nila mag-ama yung nangyari. May mga nakaaway pala si Mang Tomas dito tsaka ginipit dahil sa mga pautang niya. Kaya imposibleng paghinalaan ka ng mga taga rito na ikaw ang nagpabarang sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Tsaka wala naman akong nararamdaman kahit kaunting pagsisisi sa nangyari. Masaya ako ngayon na naiganti ko na ang mga magulang ko. Nalulungkot lang ako na pagkatapos na nangyari, hindi ko na mababago ang katotohanang wala na sila sa tabi ko. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Kaya sana, mas magpakatatag ka pa. Nandito lang naman ako. Kapag kailangan mo ko, bumiyahe ka lang papunta rito at mamamasyal tayo. Salamat ha. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Hindi lang basta tulong yon. Ginusto ko yung gawin kasi mahal kita. Mahalaga ka sa akin, Belinda. Kaya kahit hindi mo hilingin lahat ng yon, gagawin ko pa rin para sa'yo. Sa tagal na kitang kilala, hindi ka naman masamang tao eh. Naging biktima ka lang ng mga tulad ni Emilio kaya naisip mo maghiganti sa kanila ng pamilya niya. Hindi ko rin sinasabing tama yung ginawa mo pero sa ganitong sitwasyon ba, mas mahalaga pa kung anong tama? Salamat kasi naiintindihan mo ako, Donato. Kanina ka pa nagpapasalamat pero... Ay, medyo nakakatampo na talaga eh. Ha? Bakit naman? Hindi ko pa rin naririnig yung gusto kong marinig. Ano ba kasi yon? Wala ka man lang bang sagot sa sinabi ko kanina? Alam ko na. Sus, napakatampuhin mo talaga. Pero eto na, kahit hindi mo to laging marinig sa akin, lalo na ngayon, sa kabilang bayan na ako titira, huwag mo sanang kalilimutan na mahal kita. Yung pagmamahal na yon, aabot na hanggang sa ikasal tayo. At kapag may sarili na tayong pamilya, hindi na natin kailangan maghiwalay pa. Wow! Ang advance ah! Pero gustong gusto ko yan.
Pero sa ngayon, unahin muna natin ang pangarap natin dalawa, tsaka tayo ulit magtatagpo sa gitna. Ayos ba yon? Ayos na ayos. Mula nang makalipat si Belinda sa poder ng kanyang lola na si Ka Ignacia, ay unti-unti na ring nawala sa isipan niya ang malagim na kamatayan ng kanyang mga magulang. Pinatulong siya ng lola niya sa taniman nito habang wala pa siyang trabaho. Ngunit nang makakita siya ng mapapasukan sa isang restaurant sa bayan, ay agad niya itong inaplayan. Hindi naman siya nabigo. Hindi man kalakihan ang sweldo, pero sapat na para makaipon siya para sa kanyang pag-aaral. Hindi naman siya inuobliga ng lola na tumulong sa mga gastusin dahil sapat din ang kinikita ng matanda mula sa taniman ng gulay. Bukod pa ang mga natatanggap na donasyon sa panggagamot sa mga taga roon. Makalipas ang 1 taon, nakapag-aral na sa kolehiyo si Belinda. Nakabalik na rin sa pag-aaral si Donato at sabay silang nakapagtapos. Tinupad nila ang pangako sa isa't isa na kapag natupad na nila ang kanilang mga pangarap ay magtatagpo silang muli sa gitna. At yon ay ang kanilang pag-iisang dibdib. Nagpakasal ang dalawa at bumuo ng sariling pamilya. Nangako ang mag-asawa na ilalayo nila sa gulo ang kanilang mga anak at puprotektahan sa abot ng kanilang makakaya. At hindi na nila hahayaan na makaranas pa silang muli ng isang malupit na trahedya. Yon! Napakalupit na naman po ng kwento natin. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Simulan natin kay Marjorie De Quilla, kay Adenko, kay Rowena Melchor, sa Tambang family at mga taga Santiago Isabela from Ami Carpio. Hello po kay Frances Remuel Velcher from Singapore, kay Isay Diaz, kay Basilia Sambuena. Shout out kay Violi Leharso, kay Christy Gaitan, kay Marieta Flores, hello po kay Willie Galvez, kay Leticia Bartolata, kay Mami from Doha, Qatar, kay Sally Roldan, hello po kay Maria Lee Nakagawa, kay Vicky Abut, shout out kay Roslyn Vicariato, hi kay Janet, kay Ami Viray, Alfredo Alano, Heidi Tanchanco, hello po kay Benjamin Cataylo, sa Garment of RGW from Valenzuela. Hello kay Ellen Sagad, kay Rosana Mabingnay, kay Maria Benitez from Mongolia. Shout out kay Evelyn Reyes, kay Roslyn Labajo, kay Cristina Colot. Hello po kay Lydia Lopez, kay Cataleja Soto, kay Justin Kyle Sibulo. Hi kay I Love Traveled, kay Jum Ratia Wahed, kay Ephraim Chan. Hello po kay Christine Manalo, kay Mariam Duca, kay Febe Ranada, sa Morada and Celino family from Connie Cacalda, kay Lani Gervasio. Hello po kay Gemstone Claro. Hello po sa Grefaldia at Zamudio family, kay Dors Magno. Hi kay Jonah Masirag, kay Idol Ashtin Olviga. Hello po kay November Rain from Singapore, kay Bella Martinez. Hello kay Kim Seika, kay Lucy Yuna. Hello rin po kay Jeneline Mix Vlog, kay Giza Nicole, kay syempre kay Maria Katrina Manyakap. Hello kay Silent Garden, kay Al San Jose, kay Rimuru Tempest. Shout out kay Stephanie Rose Fradejas, kay Crisgel Mamado at sa buong pamilya. Hello po kay Jennifer Sacris, kay Magilene De Guzman, kay Cristiane Moncada, kay Alma Naong at sa Naong and Flores family. Hello po kay Marites Nalika. Shout out kay Miss Maura, kay Agripina Balza. Hi kay Ami Garabiles, kay Jennifer Benzon, kay Ami Yong, kay Amy Bog, kay Jem Dehapin, kay Melissa Dabu. Hello po kay Pepe Maniego from Inay Aida.
Hi kay Elidia Bobes, Ryan Alba at Loretta Bobes. Hi kay Bulag na Anghel, kay Len TV2. Hello po kay RG Angara, kay Gemma Aquino, kay Jonas Yao, kay Janet from Alhasa, Hufof Daman. Shout out kay RV Tiong, kay Amy Abarquez, Laika Sebeda, Aldrin Abarquez, and Karinan family. Sa mga nasa Israel dyan, hello po sa inyong lahat. Hi kay Angelina Ignacio, Family Rojas from Domeng. Sa mga magbabalot ng Roylos Chicharon sa Sampalucan, Bulacan from Mary Ann de San Juan. Hello po sa 3F Laundry Shop sa Kapatagan, Davao po ba to? From Beverly May, Panayas. Hello po sa Epe Family, Benji Jocelyn Reigns. Kay Richard Cayon from Rosalina, Bogayong. Kay Marilyn Dimaano, hello din po kay Ramil Fariolin ng Bacoor, Cavite. Shout out sa Cabral family from Estela da Silva. Hello po kay Flor de Lisa Dasig. Hi kay Arlene Torquiza from Morong, Bataan. Sa Prades family of Romblon from Stephanie Rose. At syempre kay Rosemary Cao. Sa mga hindi po na shoutout, marami pa tayong videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.